Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Bagong-bagong balita, lumakas pa bilang typhoon ang Bagyong Leon. Huling namata ng Bagyong Leon, 590 kilometers silangan ng Tuguegarao, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 130 kilometers per hour. Tumataas pa ang tsansa ng Bagyong Leon na maging super typhoon habang lumalapit ito sa Batanes ayon sa Pag-asa. May posibilidad din na maglandfall ang nasabing bagyo sa Batanes bago ito tumama sa Taiwan sa Huwebes. Hinihintay pa natin ang 11 AM bulletin ng Pag-asa. Abangan po yan dito sa Balitang Hali. Pero base sa 5 AM bulletin, nakataas ang wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Gayon din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, northern portion ng Quezon kasama ang Pulilio Islands, Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, buong Catanduanes, eastern portion ng Albay at northeastern portion ng Sorsogon. Wind signal number 1 din sa eastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Sa mga susunod na oras, asahan po ang malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin sa mga nasabing lugar. Magiging maalon at delikado sa pagpalaot ng anumang sasakyang pandagat sa mga baybaying sakop ng Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Quezon, kasama ang Pulilio Islands, Catanduanes at sa silangang baybayin ng Camarines Norte. Intense to torrential rains ang dapat paghandaan ngayong Martes ng mga taga-Batanes at Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, sabi po ng Pag-asa. Matinding ulan po yan mga kapuso, kaya maghanda sa posibleng matinding pinsala gaya ng baha at landslide. Heavy to intense rains din ang maaaring maranasan sa Ilocos Norte, Apayao, Occidental Mindoro at Antique, habang moderate to heavy rains ang aasahan sa Ilocos Sur, Isabela, Abra, Kalinga, Calamian Islands, Romblon, Negros Occidental at Aklan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang malaking bahagi ng Northern Luzon at ilan pang panig ng bansa sa mga susunod na oras. Paalala po, patibayin po ang inyong mga bahay, mag-imbak ng pagkain o kay lumikas po ng maaga. Dahil sa paglakas ng Bagyong Leon, iniutos na ng Department of National Defense ang forced evacuation sa mga residenteng nasa high-risk areas. Kaugnay niyan, naglabas na ang DILG ng memorandum na dapat sundin ng mga LGU. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pinalilika sa mga nasa high-risk areas sa itinakdang evacuation centers at mga ligtas na lugar. Sabi ng DILG, importante ang direktiba para maiwasan ang disgrasya sa panahon ng kalamidad. Sa paglikas, prioridad daw ang kaligtasan ng mga bata, senior citizens at persons with disabilities. Samantala, umakyat na sa 125 ang patay dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Batay po yan sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 115 ang nasaktan at 28 ang hinahanap pa. Karamihan po sa mga casualty ay taga Calabarzon at Bicol Region. Sa halos 40,000 eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng bansa, nasa 3.3 billion pesos ang halaga ng pinsala ayon sa Department of Education. Sa inisyal na tala ng DepEd, 2,700 classrooms ang tuluyang nasira. Mahigit 1,300 naman ang partially damaged. Meron ding mahigit 1,000 eskwelahang ginagamit ngayon bilang evacuation center. Mahigit 19 milyon na estudyante naman ang apektado ang pag-aaral, habang mahigit 786,000 na guro at iba pang tauhan ng DepEd ang apektado. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ni Chris Zuniga ang mga maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Chris? Salamat, Rafi. Isinailalim na sa state of calamity ang Dagupan City dahil sa matinding epekto ng Bagyong Christine. Batay sa tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Office dito, nasa 21 barangay ang binaha dahil sa storm surge, habang 10 barangay naman ang binaha dahil sa ulan at high tide. Mahigit
2,000 tao ang inilikas sa evacuation centers, habang nasa 11,000 naman ang apektado ang kanilang kabuhayan. Samantala, patay ang isang barangay chairman at kanyang mga kasama matapos natambangan sa San Nicolas, Ilocos Norte. Sa San Carlos naman dito sa Pangasinan, isang mag-ama ang nasawi matapos masalpok ng van ang sinasakyan nilang motorsiklo. Ang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Sa kuhang ito ng CCTV camera, makikita ang mabilis na takbo ng isang utility van sa San Carlos, Pangasinan. Ilang saglit pa, nakasalubong nito ang isang motorsiklo at nagsalpukan ng mga sasakyan. Ayon sa San Carlos Police, nang agaw ng linya sa kalsada ang van matapos mag-overtake sa isang tricycle, kaya nasalpok nito ang motorsiklo na nasa tamang linya. Matinding sugat ang tinamo ng mag-amang magkaangkas sa motorsiklo. Naitakbo pa sila sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Nagtamo naman ng galos sa katawan ng nagmamaneho ng utility van. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa driver ng van. Dead on arrival sa ospital ang isang barangay chairman at 2 niyang kasama matapos tambangan sa harap ng isang hotel sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon sa investigasyon, galing sa sabungan ng mga biktima at tinambangan habang pauwi sakay ng SUV. Tadtad ng tama ng bala ang driver's side ng SUV na mahigit 30 ang butas. Agad namang tumakas ang mga hindi pa nakikilalang salarin. Inaalam pa ng pulisya ang klase ng baril na ginamit sa pamamaslang. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pulisya habang isinasagawa ang investigasyon. Matatandaan na nitong nakaraang buwan, isang barangay chairman din ang pinagbabaril sa harap ng kanyang bahay sa parehong bayan. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Halos 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isang lalaki sa Taytay, Rizal. Itinanggi niya na sa kanya at nagbebenta siya ng iligal na droga. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Arestado ang isang dating security guard na sangkot umano sa pagnanakaw sa ilang unit ng dati niyang pinagtatrabaho ang condominium building. Nahuli ang akusado sa isang coffee shop sa Pasig kung saan siya ngayon nagtatrabaho. Isinilbi sa kanya ang arrest warrant para sa kasong robbery. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng inaresto. Habang nasa gitnang lane ng National Highway sa Tulunan, Cotabato ang isang tricycle, unti-unti itong gumigilid hanggang sa bumangga ito sa poste. Nahulog sa gilid ng kalsada ang tricycle at nagpaikot-ikot. May mga tumulong namang motorista sa tricycle driver. Ayon sa barangay captain ng La Esperanza, nagtamo ng mga minor injury ang tricycle driver na lasing umano noong mga panahong iyon. Wala siyang pahayag. Sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado sa drug war, inamin niyang meron siyang death squad. Pero hindi niya raw iniutos sa mga pulis na patayin ang mga sangkot sa iligal na droga. Narito po ang aking report. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Ito ang pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa Davao Death Squad nang humarap siya sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga kaugnay ng kanyang giyera kontra droga. Nabanggit nyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman death squad. Salitang ano po ito? Salitang diretso. Opo. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. May rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung maraming na mayayaman sa Davao. Ano pong connection ng mayayaman sa Davao? Gusto pumatay ng mga kriminal. Because they want their city to be safe. Nagbibigay sila, yung mayayaman, ng reward sa death squad? Maringgit ni Duterte, bilang Pangulo, wala siyang utos sa mga pulis na patayin ang mga sangkot sa droga. Call of duty of the President. Ako yun. Kasi ako yung presidente sa panahon ko. At hindi po
ako nagkulang, Mr. Senator. Nag-warning ako lahat narinig ng Pilipinas. Huminto kayo sa droga, bitawan ninyo, drop it. Kasi magkakaproblema talaga tayo. May patayan. But it was not a state-sponsored killing. Pero sabi ni Duterte, ipinayo niya sa mga pulis na himukin ng mga kriminal na manlaban. Sabay turo sa mga dating police generals na dumalo bilang anyay death squad. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. Si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term. I mind very much me being associated with the DDS because during that time when I was the city director of Davao, it was really a problem for us, especially the unsolved killings. I think he's just joking, sir. Okay. Wala po talaga yan yung sasabihin na you kill him, you kill. Wala pong ganun, sir. So it's just a matter of taking things on your hand. We know how President Duterte tells stories. Kapag sinabi niya na, yan, si Bato de la Rosa is a death squad yan. Ako, 100% joke talaga yung sinabi niya. And in fact, binawi naman niya afterwards. Sinabi niya na hindi kasama ang pulis. Sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very incorrect. Correct, yes. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Nakaharap din ni Duterte sa pagdinig si dating Senadora Laila de Lima. Sa harap ni de Lima at ng mga kaanak ng mga namatay sa ilalim ng Duterte drug war, sinabi ni Duterte na hindi siya magsusori bagaman inaako niya ang responsibilidad sa kampanya. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung polis na sumunod sa order ko. Kawawa naman. Nagtatrabaho lang. He was inducing, encouraging the killings. And it cannot just be purely rhetoric. Kasi sinunod yung mga binanggit niya. Sinunod yung kanyang mga sinasabi na kailangang patayin ng mga yan. Manlanlaban man o hindi. Sobrang dami naman ata niyan para sabihin lamang na nanlaban lahat. We don't even have the death penalty. There is no honor in punishment like tokhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Nasa pagdinig din ang ilang kaanak ng mga napatay sa drug war, kabilang ang tiyuhin ni Kian de los Santos, ang 17 anyos na estudyanteng binaril at pinatay ng mga pulis sa Caloocan dahil nanlaban umano noong 2017. Napatunayan kalaunan na walang baril at hindi nanlaban si Kian sa mga pulis. Dismayado po ang kapatid ko, Ginoong Tagapangulo, sa nangyari. Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hustisya. Nanalo ho kami sa RTC. May gawad po na danyos, hindi pa ho namin nakakuha ito.
Uminit naman ang diskusyon ng direktang tanungin ng dating Pangulo kung tinatanggap niya ang buong responsibilidad sa pagkamatay ni Kian at ilan pang napatay sa war on drugs. Nagbunga yung polisiya. Take full responsibility. Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian de los Santos? Do you also take full responsibility for that, Mr. No. Chair? No. How about si Carl alam mo, ma'am, Anthony Nunez? before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka muna itanong ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. Now, let me ask you about Carl Anthony Nunez. Do you take responsibility for his death? Hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po ako. talking about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can magpasok- hold me magpasok responsible ka for ng any specific crime. Yes, sir. You spoke Hindi about pwede yan. You spoke about specific At saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal Mr. Chair, trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements you of cannot. October. You have to pin me Mr. down Chair. I'm not trying to pin you lawfully. down The on exchanges air. are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not suspended. pin me down on semantics. Naungkat din ang ibinunyag ni retired Colonel Ruina Garma na meron umanong reward system sa mga pulis nang ipatupad ang drug war. Sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Dumalo rin sa pagdinig si dating Mandaluyong Police Chief Colonel Hector Grijaldo. Sabi niya, inutusan siya ng House Squad Committee na i-confirm ang sinasabing reward system. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Parang gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. Mariin naman ito itinanggi ni na Congressman Dan Fernandez at Benny Abante. Tinawag na kasinungalingan ni Fernandez ang pahayag ni Grijaldo. Ayon kay Fernandez, pinatawag si Grijaldo dahil ayon umano kay Garma ay kaya niyang suportahan ang kanyang pahayag tungkol sa reward system. Pero di naman daw pinilit si Grijaldo nang sabihin niyang wala siyang alam tungkol dito. Sabi naman ni Abante, wala siyang pinilit na pumirma sa anumang affidavit kapalit ang posibilidad ng promotion. Sa pagdinig ng Senado, pinabulaanan din ni Ermina Espino alias Muking ang aligasyon ni Garma na noong Assistant Secretary sa Presidential Management Staff si Espino ay siya ang naglalabas ng pondo para sa pabuya. Itinanggi rin ng ilang dating naging PNP chief sa Duterte administration, kabilang si Senador Bato de la Rosa na nagkaroon umano ng briefing sa pagitan nila at ni dating Colonel Edelberto Leonardo tungkol sa drug situation ng bansa bago sila maging hepe ng pulisya. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung naiyak daw kayo sa Firefly, ihanda nyo na rin ang inyong mga panyo sa heartwarming kapuso entry sa 50th Metro Manila Film Festival na Green Bones. Iikot ang kwento sa mga PDL o Persons Deprived of Liberty at ang Tree of Life kung saan nakasabit ang kanilang mga hiling. Susubukang sagutin sa MMFF entry ang tanong na paano malalaman kung nagbago na ang isang tao. Bibida sa pelikula ang kapuso stars na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Speaking of Ruru, kasado na ang dambuhalang comeback niya sa GMA Prime. Magpapatuloy na ang kwento ni Lolong at kanyang higanteng kaibigan na si Dakila. Bukod sa OG cast members, may mga bagong karakter din na mapapanood sa ikalawang yugto. Kabilang dyan sina Crea Pineda, Martin Del Rosario, Rocco Nasino at marami pang iba. Nagbabalik GMA rin sa serye ang veteran stars na sina John Arcilla at Techi Agbayani.
Makikita ang unti-unting buwibigay ang bahay na yan sa bayan ng Gandara sa Samar sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Maya-maya pa, tuluyan ang gumuho ang unang palapag at iniwang nakatagilid ang ikalawang palapag. Ang pagguho ay dahil sa landslide dulot ng malalakas na ulan na dala ng bagyo. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Lubog pa rin sa bahang ilang barangay sa Bato, Camarines Sur magkasunod ng hagupit ng Bagyong Christine. 3 ang naitalang patay doon dahil sa pagkalunod. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Rafi, narito ako ngayon sa gitna ng isang kalsada dito nga sa bayan ng Bato sa Camsur. Pero Rafi, makikita mo, no, may bahay dyan sa gitna ng kalsada. Ang sabi ng mga residente, yung bahay na yan ay dito originally nakatayo. Doon pa sa bandang yun, doon sa kanilang flood control area at tinangay lang ng napakalaking alon, Rafi. Kaya maging itong katabing mga bahay dito sa coastal area ay lahat ito ay nawasak. Rafi, doon naman sa kanilang munisipyo, nalubog ang lahat ng mga dokumento. Kaya naman sa ngayon ay nagsusort yung mga taga-munisipyo kung alin pa nga sa mga dokumento yung mapapakinabangan. Kabilang sa mga nasira dyan, yung mga dokumento ng local civil registrar nila. At yun nga, Rafi, baha pa rin sa mahigit 10 barangay dito sa bayan ng Bato. Ayon kay Domingo Finular, ang executive assistant ng alkalde ng bayan, lagpas taong tubig ang rumagasa sa mga komunidad sa pag-apaw nga ng Lake Bato. Apektado ang mga coastal barangay sa biglang pagtaas ng tubig at landslides naman sa 3 barangay ng mga mountainous area. 1,500 na barangay, Rafi, ang nawasak at nasa 1,000 pa ang napinsala, kaya naman umaasa ng tulong ang mga residente. Ang Rural Health Officer naman ng bayan tuloy-tuloy sa pag-check up sa mga residente, lalo din sa mga inuubo at sinisipon ng mga bata. Problema, Rafi, kulang na ang mga gamot dahil nalubog din ang kanilang RHU building. Nananawagan sila sa DOH na magpadala ng karagdagang gamot. Kahapon, naubos na raw ang prophylaxis na gamot naman kontra leptospirosis. Ilang piraso na lang din ang anti-tetanus vaccine nila para sa mga nasugatan, lalo na ngayong abala na sa paglilinis ang mga residente. At 3 nga ang naitalang patay sa bayang ito dahil sa pagkalunod. Sabi ng mga taga rito, yun lang pastaong baha ay mabagal ang pagbaba at tinatayang 1 foot per day lamang ito. Saya naman sana raw ay magkaroon ng pangmatagalang proyekto para palalimin ang Bicol River at Lake Bato at magkaroon ng channel palabas ng Ragay Gulf ang kanilang tubig. So Rafi, tulong pa rin at ayuda ang hiling ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Bato at sana nga ay masolusyonan daw yung pagbaha dito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat at patuloy kayo mag-ingat, Ian Cruz. Ngayong Martes, mga mare, marami na ang bumili ng kandila sa Divisoria sa Maynila. Magkano na nga ba ang presyuhan? Alamin natin sa mainit na balita, hatid ni EJ Gomez. Alas 5 pa lang ng madaling araw, bukas na ang tindahan ng mga kandilang ito sa Divisoria, Maynila. Marami agad ang mga suking bumili, gaya na lang ni Maricon. Pag yung makipagsabayan ka, pag dinagsa, natural lang yun. Pagod, siksikan, init, diba? Hindi katulad ngayon. Kumbaga relax ka. Si Baby naman, alas 3 pa lang ng madaling araw bumiyahe mula sa Alfonso, Cavite para bumili ng mga panindang kandila. Malapit na po eh. Marami na po namimili. Kahit naman walang okasyon, namimili kami ng kandila. Di pagka mag-uundras, medyo nagdadagdag ng kaunti. Ang presyo ng ilang vigil candle sizes mabibili sa 62 hanggang 85 pesos. Ang sperma candles naman mabibili sa 25 pesos, 30 pesos, 56 pesos at 132 pesos depende sa laki. Sa mga gusto naman ng mga kandila na hindi mabilis matunaw, may special candles na may iba't ibang kulay at laki na ibinebenta sa 104 pesos hanggang 255 pesos. Habang ang mga kandila naman na nasa lagayan o yung may mga cover, nasa 100 pesos hanggang 125 pesos. Ayon sa mga nagtitinda, hindi magbabago ang kanilang presyo hanggang matapos ang undas ngayong taon. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa bus terminal sa Undas, mahigit 200 special permit ang inisyu ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa PUV operators sa bansa.
Katumbas daw yan ng 753 bus units para sa dagdag na masasakyan ng mga uuwi sa probinsya para sa undas. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III, posible para madagdagan ang bilang na yan sa mga susunod na araw. Valid ang special permit hanggang November 10. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! Nasawi na makuryente ang isang lalaki sa Zaraga, Iloilo. Ayon sa pulisya, mag-aayos dapat ng naputol na kable ng kuryente ang 48 anyos na lalaki nang makahawak siya ng live wire at nakuryente. Dinala siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Sa Iloilo pa rin, sa bayan naman ng Pavia, natagpuan ang isang bagong silang na sanggol sa isang bakanteng lote. Inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang nag-iwan doon sa lalaking sanggol. Nasa pangangalaga siya ngayon ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Pavia. Sinurpresa ng GMA Network Officer si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera para sa success at positive reviews ng pinagbibidahan niyang pelikula na Balota. Narito ang latest. Personal na binati si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ni na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibet Gira Sonable at GMA Vice President for Drama Cheryl Ching Si dahil sa success ng pelikulang Balota. Palaging good boy yun. Now going on its third week, certified top grosser ang Balota na patuloy na tinatangkilik sa takilya. Lubos na pasasalamat sa lahat ng sumuporta at nanonood at manonood pa ng Balota. Naku, may pag-asa pa sila kasi alam ko magto-third week ang Balota. Dahil sa dami ng mga nakapanood na nagpo-post ng kanilang magagandang reviews, patuloy na pinag-uusapan ng pelikula at nadadagdagan ang mga sinihan na nagpapalabas nito. Bukod sa husay sa pagganap ni Marian bilang Teacher Emmy, marami rin ang humanga sa pagganap ng Sparkle star na si Will Ashley, na gumanap bilang anak ni Teacher Emmy na si Enzo. Personally, sobrang natutuwa po ako and sobrang nakaka-proud na naging parte ako nitong Balota kasi sa pinagdaanan namin, sobrang naging worth it lahat ng pagod kasi na-appreciate ng mga tao. Patuloy rin daw silang nakatatanggap ng magagandang feedback at komento tungkol sa pelikula. Siguro yung sinasabi nila na yung pelikula ay ang tapang para ihatid yung mensahe na gusto namin ipahatid sa kanila. At ang maganda niyan, habang nanonood sila, may realization sila na, ganito pala talaga. So parang dahil sa balotang ito, parang pag-iisipan nila kung paano sila boboto ng tama at dapat. Nakikita natin na palakas ng palakas and I think it's because napapag-usapan siya, nakakwento na isa itong pelikulang dapat panoorin kasi may mensahe talaga itong hindi dapat palampasin ng mga tao. We never expected it to really attract so many people at talagang padami ng patabi, pamilya ang nanonood kaya nakakataba ng puso. Pero may araw din kayong lahat. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila nag-shortcut sa Center Island ng kalsada ang isang motorsiklo sa Tabuk, Kalinga. Sumalpok pa ang motor sa dumaraang tricycle hanggang sa bumaliktad ang tricycle. Base sa investigasyon, sakay ng motor ang 3 estudyante na galing sa kanilang paaralan. Dead on arrival sa ospital ang 2 sa kanila habang sugatan ang isa nilang kasama at ang pasahero ng tricycle. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Nagkakaubusan na ng gasolina sa Legazpi Albay dahil sa pahirapang biyahe ng mga truck patungo roon. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Chino Gaston. Chino? Rafi, problema sa gasolina at iba pang supply ang posibleng kinakaharap ng lalawigan ng Albay dahil nga sa mabagal na pagdating ng mga tanker trucks at pagkakaantala ng biyahe ng mga barko dahil sa paparating na Bagyong Leon. Unahan ang mga sasakyan sa mga gasolinahan sa Legazpi City nang mabalitaang may gasolina na ulit ang gasoline station na ito. Nang makitang may pumipila, lalong nagdagsaan ang mga sasakyan at motor. Ang isang babae, sagad na ang gas tank dahil sa 6 na araw na raw mahirap makahanap ng gasolina.
Narito ang pahayag ng ilan nating mga nakausap. Maraming araw nang walang gasolina? Ngayon lang nagkagasolina ulit? Ngayon lang. Ngayon lang. So, saan mo ikakarga yan? Sa tricycle ko po. Nagkakaumbusan na daw. So, Pila na ako. Wala talaga gas. Ang hirap. Ang maghanap ng gas po. Ngayon ko lang nakita meron dito eh. Nananatiling sarado ang ibang gas stations dahil ubos na nga ang kanilang mga supply. Paliwanag naman ng Albay Provincial Government na tatagalan ng pagdating ng supply ng gasolina dahil bumabara ang mga fuel truck sa boundary ng Kamsur at Albay. Pero nabawasan na raw ang kilo-kilometrong pila doon. Nagpulong ang Albay Provincial Government ang mga kinatawan ng DTI para mapigilan ang hoarding ng gasolina at basic commodities. Rafi, yung gasoline station kung saan tayo nakatayo ngayon ay ito nga, kararating lamang ng kanilang fuel tanker para maglagay ng gasolina dito sa kanilang reservoir. Kung kaya't nung nalaman ng mga residente na meron ng gasolina ang kahapon ay sarado pang gas station, nagsidatingan na dito para magpakarga. At yan ang latest mula rito sa lalawigan ng Albay. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado sa Cebu City ang isang babaeng nagwala dahil daw sa labis na kalasingan. Sa parehong lungsod, may mahigit 800 residente na nasunugan. Ang mainit na balita hatid ni February Dumabok ng GMA Regional TV. Malaking apoy ang gumising sa ilang taga-barangay Basak sa Nicolas sa Cebu City nitong linggo. 125 bahay ang natupok, 5 naman ang partially damaged. Halos 3 oras inabot bago tuluyang naapula ang apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa isang bahay na nasa looban ng barangay. Isa sa mga tinitingnang sanhi ng apoy, ang isang away magkapatid. May usap-usapan na may nag-away daw, may mga sindi daw ng egg tray na iwanan, but however that's still to be validated by our arson investigators. Mahigit 800 residente ang nasunugan. Karamihan sa kanila ay pansamantala na nanatili sa gym ng barangay at isang eskwelahan. Sa Cebu City pa rin, sa kulungan ng bagsak ng isang babae na nagwala dahil sa labis na kalasingan. Galing umano ang babae sa isang Halloween party sa isang bar. Nagtaksi siya pa uwi at nakiusap sa taxi driver na huminto saglit para makaihi. Pero nagwala raw ang babae nang makababa at ginasgasan pa ang isang nakaparadang sasakyan sa labas ng isang auto shop. Inaresto ang babae at sasampahan ng karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. Mahigit 200 litro ng langis ang tumagas mula sa isang tugboat sa isang ilog sa Iloilo City. Ayon sa kapitan ng tugboat, naggulat siya nang biglang tumagilid ang sinasakyan. Agad namang naglagay ng oil spill boom ang Coast Guard Iloilo Station para hindi na kumalat pa ang langis. Sinuspindi rin muna ang water activity sa ilog. Napalutang na ang tugboat gamit ang crane. Ipatatawag ng Coast Guard ang kapitan ng tugboat at ang kumpanyang nagmamayari nito para sa investigasyon. February Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pamamaril ng kanyang umanong kaibigan ng isang lalaki sa Pasig. Naaresto na ang suspect na isang dating artista. May ulat on the spot si Emil Sumangil. Emil? Magandang tanghali, Rafi. Kinumpirma ngayon ng pamunuan ng Pasig Police na nasa kustodiya na nila si John Wayne Tese. Siya yung dating celebrity na isinasangkot sa kaso ng pagpatay sa Barangay Sagad dito nga sa lungsod ng Pasig. 7:30 kagabi, di umano, pinagbabaril ang biktimang si Yulina Eugenio dito sa Barangay Sagad, Pasig. 4 na tama ng kalibre 45 ang kumitil sa buhay ng biktima. Ilang oras pagkatapos na isagawa ang krimen, Rafi, nagkaroon ng lead ang Pasig Police Follow-up Unit at agad nilang nadakip itong suspect sa isang hotel di kalayuan dito sa sentro ng syudad. Sa mga sandaling ito, Rafi, inialis
mula dito sa detention cell ng Pasig Police Headquarters ang suspect na si Cese at ngayon idiniretso dyan sa Eastern Police District Soco kung saan siya sasailalim sa tinatawag na paraffin test. Na-recover, Rafi, yung kalibre 45 pistola na sinasabing ginamit ng suspect sa krimen. Patuloy natin siyang kinukunan ng panig. Pero ayon sa Pasig Police Initial, sa kanyang mga naging tugon sa investigador kagabi, meron ng dating umanong alitan ang suspect at ang biktima. At kung ano pa yung dagdag na impormasyon, ating aalamin sa sana'y makabalik ito si Cese sa wastong oras para makuna natin siya ng panig. Yan ang latest mula dito sa Pasig Police Headquarters. Rafi. Maraming salamat, Emil Sumangil. Mga mare at pare, may inamin si Hello Love Again star Catherine Bernardo tungkol sa estado ng kanyang puso. Catherine, yes or no? Are you ready to fall in love again? Yes. Ready na no, yes. Yan ang revelation ni Kath nang sumalang for the very first time sa Fast Talk with Boy Abunda. Chika niya kay King of Talk, wala siyang pinagsisisihan sa kanyang 11-year relationship kay Daniel Padilla. Grateful daw siya dahil mas nag-grow at nakilala pa niya ng husto ang kanyang sarili. Kwento pa ng aktres, hesitant o nag-aalangan siyang gawin ng Hello Love Again noong una. Pero eventually, na-realize niyang marami pa palang naiwang tanong tungkol sa journey nila ni Ethan, played by Alden Richards. Kaya sasagutin daw nila yan sa pelikulang mapapanood na natin sa November 13. Sa ibang balita, kung hindi raw may papaliwanag ng maayos ni Vice President Sara Duterte ang paggastos ng OVP sa kanilang confidential funds, posible raw ito maging basihan ng impeachment laban sa bise. Sabi ni House Committee on Good Government Chairperson Joel Chua, dapat mapatunayan ng OVP na makatwiran ang paggastos ng 16 million pesos sa loob ng 11 araw para ipambayad ng renta sa mga safe house noong 2022. Dapat din daw maipaliwanag ng bise ang pagbayad ng Department of Education ng 15 million pesos sa isang Youth Leadership Summit noong 2023 noong siya pang kalihim ng DepEd. Nitong linggo naman, sinabi ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. na pinag-aaralan din nila ang posibleng pagsampa ng kasong plunder laban kay Duterte, kaugnay din sa issue ng confidential funds ng DepEd. Pero ayon kay Chua, hindi pa pwedeng kasuhan si Duterte bilang incumbent Vice President dahil siya'y may immunity mula sa pagharap sa mga kaso. Wala pang tugon dito ang bise pero dati na niya sinabi na pamumulitika ang plano umano ng Kamara na ipa-impeach siya. Wala rin daw irregularidad sa paggastos sa pondo ng Education Department noong siya ang namumuno roon. Samantala, sinampahan na ng reklamong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque kaugnay sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Mariing itinanggi ni Roque na may kinalaman siya sa operasyon ng Pogo. Balitang hatid ni Salima Refran. Isinama na si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa reklamong qualified human trafficking kaugnay ng ni-raid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. It has something to do with the active participation of Attorney Roque in the furtherance of the illegal activity of Lucky South 99. Inihain sa Department of Justice ang supplemental complaint affidavit ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at PNP-CIDG. Kasama sa reklamo ang affidavit ng opisyal ng PAGCOR, kaugnay ng umano'y meeting nila noon ni Roque, kasama si Lucky South 99 Representative Cassandra Leong. Attorney Roque made several follow-ups with her on the status of the application of the renewal of the online gambling license of Lucky South. No? And as we all know, Lucky South was a conduit for the commission of human trafficking. Officers and people who have something to do with the corporation should be made to answer. Inirereklamo rin ng dalawa pang opisyal ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Corporation na nagparenta naman ng lupa sa Lucky South 99. Matapos ang evaluation ng National Prosecution Service, maaaring isama na sa gumugulong na preliminary investigation si Roque at ang dalawa pang respondent. Si Roque na pinaghahanap dahil sa inilabas na arrest order sa kanya ng Quad Committee ng Kamara, sinabing gawa-gawa lamang ang reklamo laban sa kanya.
Wala raw siyang kinalaman sa pogo o sa operasyon nito. Tanong pa ni Roque, mayroon daw ba siyang nirecruit o pinagtrabaho para kasuhan siya ng qualified human trafficking? Gayunman, haharapin raw niya ang reklamo. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humaharurot ang motorsiklong yan bago sumalpok sa isang poste sa Parintins, Brazil. Ang rider nito tumama pa sa isang motorsiklo bago ang insidente. Sa tindi ng impact, tumilapon ang katawan ng babae sa kalsada at kalaunay namatay. Ayon sa investigasyon, nawala ng kontrol ang biktima ng maaksidente. Isa pang babae ang nasa critical na kondisyon. Patuloy ang iniimbestigahan ng mga otoridad. Ito ang GMA Regional TV News. Ilang araw bago ang undas, lubog pa sa baha ang malaking bahagi ng isang sementeryo dito sa Davao City. Yan ang Panakan Public Cemetery, isa sa 10 pampublikong sementeryo sa syudad. Ang ilang bibisita mapipilitan daw na dumaan sa ibabaw ng mga puntod. Kung hindi mahanap ang puntod dahil lubog sa baha, pwede rin daw na magtulos na lang ng kandila sa may gate. Nag-request na raw ang LGU na ipahigop ang baha. Nakatakda ring i-rehabilitate ang sementeryo. Matapos ang matinding pagbaha sa maraming lugar dulot ng Bagyong Christine, muling lumutang ang tanong saan napunta ang bilyon-bilyong pisong pondo para sa flood control projects. Balitang hatid ni Maki Pulido. Ganito kalala ang bahang idinulot ng Bagyong Christine sa malaking bahagi ng Kabikulan. Hindi kinaya ng Bicol River Basin Development Program ang ibinuhos na ulan kaya't lumubog at matagal humupa ang baha sa maraming lugar sa Camarines Sur. Kaya muling tinatanong, ano na nga ba ang nangyari sa mga flood control project na pinondohan ng gobyerno ng ilang bilyong piso? Pinunto ni Senate President Cheese Escudero sa 2023 national budget, 291.2 billion pesos inilaan para sa flood control project. Tumaas pa ito ng 353 billion sa 2024 national budget at para sa 2025, 303 billion pesos ang panukalang budget para sa flood control projects. Kikilatisin daw ito pagsalang ng budget ng DPWH at iba pang ahensya sa Senate plenary debate. Sabi ng DPWH, nandyan naman ang mga flood control projects at may mga tinatapos pa. Nakakatulong daw ito sa mga normal na buhos ng ulan pero ibang usapan na ang mga tumitinding bagyo dahil sa climate change. The flood control measures that have been implemented over the years would not have expected yung pagbuhos ng ulan in less than 24 hours that could have been distributed in 3 months' time or 4 months' time. Ibubuhos niya at one point in time. Ang dapat din daw pag-aralan ayon kay Mahar Lagmay ng Project NOAA ay nature-based solution. Isang mahalaga rito, huwag tayuan ng anumang istruktura ang normal na daluyan ng tubig at magtanim pa ng maraming puno. Maglagay ka ng forest cover na makapal para hindi putik yung bumababa. Para mas less erosion, less siltation, pag mas maraming puno, mas ma-absorb niya yung tubig. Huwag mong gagawing makitid yung river. Pati mga floodplains, kailangan pinipreserve yun. Malaking hamon ng disaster management sa mga syudad lalo't natayuan na ang mga floodplain. Kaya dagdag ni Lagmay, kailangan ng pag-aralan ng decongestion o pagbawas ng populasyon sa mga syudad. Maganda na pag-isip-isipan na natin, lalo na sa Metro Manila, kasi climate change di ba? So miyat-miya na, di ba dati minsan lang sa 100 taon nangyayari na malaking baha. Ngayon halos miyat-miya na nangyayari. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunod ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, paano nga ba ito maiiwasan? Tinanong namin ng netizens tungkol dyan. Sabi ni Justin Jan Dupla, dapat tutukan ng mga LGU ang drainage system sa kanilang mga lugar. Para naman kay Freddy Macaraeg, pwedeng taasan daw ang mga kalsada at bahay. Dapat din daw ay buwan-buwan ang paglilinis sa mga kanal at daluyan ng tubig. Sagot ni Victoria Banting, maging responsable sa pagtatapon ng basura para kahit papano ay makatulong ang bawat isa. Sabi naman ni Cristina Arboleda, dapat daw maghigpit tungkol sa illegal logging at iba pang bagay na nagiging sanhi ng pagbaha.
Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. May mga lugar nang isinailalim sa wind signal number 2 dahil sa Typhoon Leon base sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa. Kasama po dyan ang Batanes, Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Wind signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, buong Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, northern portion ng Quezon kasama na ang Pulillo Islands, buong Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, buong Catanduanes, eastern portion ng Albay at northeastern portion ng Sorsogon. Huli pong namataan ng Bagyong Leon, 555 kilometers silangan ng Tuguegarao, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 130 kilometers per hour. Pampag-good vibes naman tayo, hatid ng isang aso. Naging internet sensation dahil sa kanyang emotion. Sa tuwing lalambingin kasi si Moji, ang kanyang reaksyon ay deadma emoji. Pero kapag kunwaring iiwan, abay instant papansin at sa kulitan. Sanay na nga raw si Chelsea sa moody na ugali ng kanyang fur baby. Sabi nga niya, kunwaring nonchalant lang si Moji, pero sa true lang, clingy actually. Halos 300,000 views na ang video. Trending! Ang cute. Kaya ba Moji ang pangalan? Kasi maraming emoji. Oo nga. Baka doon galing yung Pero maraming ganyang aso, di ba? Hindi rin nagpapakita ng emosyon. Pero hinahanap-hanap naman lagi yung kanyang fur mom o fur dad. Oo. Anong aso kaya to? Ito parang Shih Tzu. Ganyan, Kung hindi ako nagkakamali, Oo, diba? hindi tayo marunong sa aso. Pero cute. At merong mga breed naman ng aso na talaga namang kung magpakita ng emosyon, kitang-kita. Parang itong si Moji, parang hindi masyadong nakikita yung emotion niya. No? Pero Moji ang pangalan niya. Pero ang cute! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.